Yo, another day, another tattoo session. Ang sundo lang tayo sa magiging kliyente natin. At ito yung magiging bossing natin, si Madam. Balak niya magpa-tattoo sa likod. Pero ganun pa rin, gamit pa rin natin tong Oser printer natin. Nagpapadali sa trabaho ko kapag magpiprint ako. Kaya pag gamit mo to, talagang makakatipid ka sa oras. Pero bago tayo mag-start, kailangan linisin muna natin yung part na tatatuan natin. Pero syempre bago yun, hindi natin makakalimutan ng shoutout si Ink Positive para sa stencil primer namin. Naghanap ka ba ng stencil na kapit kay Ink Positive ka na. Lumapit dati, nauna lang ako sa paggawa ng ghost line. To make sure na hindi tayo mabubura ng stencil na kahit anong punas yung gawin natin. Sa laki na to, mapapaisip ka talaga kung kakayanin niya ba to ng isang session. Pero sakaling hindi niya matapos ng isang session, okay lang. Dahil ang plano talaga namin dito ay gawin to ng 2 session. Dahil kailangan namin i-consider yung ibang part. Tulad ng sabad ng tagiliran. Dahil ang bossing madam natin ay gusto magpalagay pa ng bulaklak. Isa pa dun, sobrang challenging talaga kapag gumagawa ka ng ganitong kalalaking pyesa. Siyempre habang nagtatatuan, hindi mawawala ang kwentuhan. Yung mga bossing natin, lagi daw nanonood sa mga videos na nilalabas natin. Sobrang nakakatuwa nga lang. Itong unang break namin, gagamit tayo ng headhunter. Makakatulong to para bawasan yung sakit na mararamdaman ng mga kliyente natin. Laki ng pyesa na to, panigurado, merong kurot talaga to. Dito, dadako na tayo sa 2 session namin. Pero ganun pa rin, gamit pa rin natin si Ink Positive para sa stencil primer namin. Pangalawang yugto ng session namin, gagawin na namin tong bulaklak. Nasa masakit pa rin siya na pwesto. Kaya ang bossing natin, kailangan ng paghandahan to. Paggawa ko ng pyesa na to, gumamit ako ng 3RL. Sa shader ko naman, gumamit ako ng 23RM. Pangalawang yugto na to, talagang ready yung bossing natin. Ready na naman siya na masaktan. Ang pinakaplano talaga ng bossing natin na ipa-pull back to. Kailangan namin maghintay dito ng 1 week. Para sundan tong second session namin. Kailangan yun dahil meron kaming babalikan. Yung mga unfinished business namin nung nakaraan. Ang request ng bossing natin, hindi magpapakita ng mukha. Kaya patawad na lang sa mga gustong makakita sa kanya. Medyo shy type tong bossing natin na to. Pero sumatotal, talagang malakas tong bossing natin na to. Dahil mula sa unang yugto, at ikalawang yugto, talagang mapipil mo yung pagkadesidido ng bossing natin na to. Dito patawa-tawa lang yung bossing natin. Shoutout muna natin yung kapatid niya. Sinamahan kami nung unang session. Kaso ngayon wala siya eh. Wala tayong kakwentuhan. Pero may pumalit sa kanya si Madam. Si Madam talaga nag-decide daw siya na pumunta. Then meron siyang pinaplanong ipatato. Gusto niya ipanoorin tayo. Ito naman yung bossing natin, parang kakagising lang. Tapos lang ng session namin dito. Kaya wag na natin patagalin at mag-tattoo reveal na tayo. Ito ang masterpiece na nagawa namin ni Madam. Dahil pang kulang ng pyesa na to. Pero sa ngayon, eto muna. Alam, bossing Madam natin eh, syempre kailangan magtrabaho. Napansin yung mga pula-pula na yan, pointillisimo yan. Oras na nag-healed na to, napahinga yung balat ay mawawala din yan. At develop yung ink na nilagay namin. Kaya naman, para sa mga bossing natin dyan na gusto magpatattoo, mag-message lang kayo sa TikTok, sa Instagram at sa Facebook page. Looking forward kami na maging kliyente kayo. Lalo na, ang mga trabaho kayo. Maraming salamat sa pagsabay mo sa tattoo session ko for today.